So kumakalat ngayon sa social media mga ka-eksena, itong pahayag komento ng nagngangalang Christian Esguera. So ano meron? Wala naman. Ininsulto at minura niya lang naman si Pangulong Bongbong Marcos. Boom! So ako naman magre-react at magko-komento lang bilang ako syempre. Kasi itong vlogger na ito talagang kritiko ng gobyerno. Sa akin, walang problema maging kritiko ka ng kahit sino, lalo na't kung nasa tama naman yung sinasabi mo. At maging kritiko ka ng kahit sino kung napaninindigan mo ang pagiging neutral at pagiging tawag dito para sa bayang kamputang ina mo. Boom! 'Di ba? Oh. Kaya lang masyado ng parang may hydrocephalus yata itong putang inang vlogger na to. Sa totoo lang, 'di ba? At saka masyadong napaka-believe sa sarili niya. Wala ka naman laban diyan, Derek eh. Professional naman, nakapagtapos yan eh. Wala akong pakialam kung nakapagtapos yan. 'Di ba? Pero dito sa puntong to, parang hindi nakapagtapos ang mga sinabi niya at pinag-uugali niya rito itong putang inang vlogger na to. Paano mo nasabi? Ha? Pakinggan muna natin mga ka-eksena. Oh. Wait lang ha. Oh, ito. I-play muna natin tong sinabi niya. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Diba? Kasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Maliwanag yun. So, maliwanag mga ka-eksena ang binitawan niyang salita. Grabe, no? Uulitin ko, kung mapanood man niya to o hindi, walang problema. Okay lang ha, na maging anti ka, sir. Okay lang na kahit anong pababatikos ang gawin mo sa Pangulo, sa administrasyon. Tanggap ko yan. Kaya lang dito kasi, sobrang baseless yung sinasabi niya na para bang, nakausap mo ba yung Pangulo? Nasa loob ka ba ng gobyerno? At isa ka ba sa mga sabihin nating nasa opisina ng isang ahensya ng gobyerno? Di ba wala? Boom! Nagko-komento ka at nagbibigay ka lang din ng iyong opinion, ng inyong kung ano man saloobin mo bilang ikaw. Pero, yung pagsabi mo ng tanga at para bang alam mo lahat na nangyari pagdating sa issue ng flood control, budget ng bansa, doon tayo may problema. Boom! 'Di ba? At doon, sa pagsita mo, sa administrasyon na to, kasi pag nakita nyo yung videos niyan, intro niya, nandoon si Pangulong Bongbong Marcos na nagsasalita nga na sinabi niyang, mahiya naman kayo. Yun ang sabi nitong putang inan to. Boom! Baka yata ito eh. 'Di ba? Kung babalikan kasi natin mga kababayan ko, issue tayo ng flood control. Ang pagtira niya kasi parang nakasentro lang sa nangyayari lang talaga na flood control ngayon. Ang tanong, ano ang punot dulo o yung ugat mismo niyan? Nagawa mo bang murahin? Nagawa mo bang batikusin ng sobra o ganyan yung dating administrasyon? Boom! Si Digong mismo, 'di ba? Nagawa mo bang tanungin, hanapin bago mo sabihin yung ganyang salita at pang-insulto kay Pangulong Bongbong Marcos sa panahon ni Digong? Kailan ka ba naging vlogger? Ako hindi ko sinasabing matagal na ako. Kumbaga, 'di ba? Tatlong taon, 4 ka? Sa panahon ni Digong, anong trabaho mo? Boom! Sa panahon ni Digong, na kung saan bumabaha din.
sa panahon ni Digong na sobrang laki ng utang o inutang ni Digong. Nakatanggap ba si Digong ng mura mula sa'yo? Nakatanggap ba siya ng ganyang klaseng opinion mo? 'Di ba? 'Di ba? Oo, bumabaha ngayon, hindi natin maaalis 'yan. Pero hindi mo pwedeng ituon ang sisi lahat dito kay Pangulong Bongbong Marcos lang, 'di ba? At yung pag pagsisiwalat at pagpapaimbestiga, sino ang gumawa na pangulo niyan? Si Pangulong Bongbong Marcos lang. Boom! Ha? Naunawaan mo ba siguro 'yon, 'di ba? Madali lang intindihin. Samantalang si Digong na nagsabi na lalabanan ng korupsyon, may ginawa bang ganitong klaseng pagpapaimbestiga? May nagawa ba at may napakulong ba na malalaking personalidad o politiko? Wala. Boom! 'Di ba? 'Di ba mga kababayan ko? Ang mas malala ang sinabi niya ni Christian sa mga DDS. Ano daw? Kwento na lang siya sana ngayon kung ginawa niyang noong panahon ni Digong. Eh malamang. Ulitin natin ha. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. 'Di ba? Kasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Papaano mo, ito na yung mga kaiksena. Maraming salamat ha, Mabel Noguera. Dito nga rin sa Japan, bumabaha din eh. Ito nakakatawa dito sa putang inan to. Paano mo nasabi na doon muna tayo sa kasabwat daw si Pangulong Bongbong Marcos? 'Di ba? Journalist daw siya, 'di ba? Journalist. Hindi niya ba naiisip na napakadali naman magpa-impeach, 'di ba? Tingnan mo si Sara. Oh, na-impeach na, 'di ba? Nasa trial na. Kung talagang kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos, napakadaling ipa-impeach niyan. Lalo na kung may ebidensya. Bakit hindi kaya nangyayari, Christian? Sa tingin mo, tangina mo. Boom! 'Di ba? Ako nga, payag ako eh. Hindi ko ahadlangan eh. Kung may makita kayong ebidensya kay Pangulong Bongbong Marcos, gusto yung paimbestigahan, so be it. Pero ikaw, para magsalita ka pa ng tanga at sabihin mo pang mapalusutan, kung hindi mapalusutan, kasabwat ka, tangina mo. Boom! Saan nanggaling yun? Paano ka nakakuha ng basihan para masabing kasabwat? 'Di ba? Unang-una, si Pangulong Bongbong Marcos lang ang naglakas ng loob at itinaya ang kanyang pangalan para magpaimbestiga. Kasi talagang ganyan, 'di ba? Magkakaroon ng balik kay Pangulong Bongbong Marcos yan eh. Siya na nga yung nagpaimbestiga, siya pa yung masisisi. Hindi yan inisip ng Pangulo. Kasi ano gusto yung mangyari? Kung talagang wala kang kasalanan, di sagutin mo, sumama ka, magpaimbestiga ka, huwag kang tumakas. 'Di ba? Kay Digong walang ganyan. Kita mo na nga lang doon sa dalawang mag-inang Libiste at Loren Legarda, walang nangyaring investigasyon, walang nangyaring paninita, walang nangyaring kahit pagsilip sa proyektong yun. Gusto ko malaman ang sagot ni Christian dito eh. Ano ang basihan niya para masabi niya na kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos? At kung sakali namang mapalusutan daw siya, anong mapalusutan? Malusutan? Isa pa tingnan niyo mabuti Wag po tayo mag-away-away, natutuwa. Hindi ito away. Ivan Radovan. Hindi tayo nag-aaway dito. Kailangan nating malaman dito kay Christian mismo kung ano ang basihan niya, ebidensya niya para masabing kasabwat si Pangulong Bongbong. Kasi mali yun eh. 'Di ba? Mali yun. Mali yung tulad niya. Sabihin na natin talaga, totoo naman, malaki yung
subscribers niya at kilala naman siya. Di ba dapat pag ganyang ikaw ay kilala at talagang sinasabing journalist pa siya? Saan ka nakakita ng journalist tas ganun yung bitaw? Di ba? Oh. Sige, play natin ulit. Yan. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos. Hindi nakikinig eh. Kailan? Kailan mo pinrotektahan? Diba? Kasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertion na to, so sa pagpirma, may post ako mga kababayan ko. Wait lang putang inan tong hayop na to eh. Gigigil din ako dito sa impacto na to eh. Wait lang may babasahin ako sa inyo. Pinost ko to sa Facebook page, pwede nyo sabihin, punta, hindi, i-share ko na lang sa akin, wait lang. Para ma-share ko din sa inyo, makita nyo. Para hindi na kayo pumunta sa Facebook page. Asa na yun? Wait lang hinahanap ko lang. Wala. Asa na yun? Wala pa yata Ayun, ito na, nakita ko na. Okay. Alisin ko muna yung pagmumukha niya na. Gigil ako dyan eh. Add muna tayo ng image. Yan. Ay, di pala, mali. Mali. Punta tayo dito. Wait lang po. Dito. Yan. Ito pakita ko sa inyo. Saan na yun? Yan. Ito mga kaiksena, babasahin ko sa inyo Parang hindi journalist tanga-tanga no. Ang tanga-tanga, sa totoo lang. Yan. May nagbayad kaya kay Christian? Yan. So, ito mga kaiksena, para lang medyo maunawaan natin ng kaunti pa dito. Kailan nagsimula ang mga diskaya? 2016. Si Saldico, 2019. At iba pang sangkot, 2017 onwards. Wala akong posisyon sa gobyerno ng 2016-2022. Malinaw. So, papaano malalaman na non-government official ang report? Wala sa isip natin noon ang may ganitong skandal. Until I expose, then, dahil sa 2022-2024, nakita ang ugat ng nakaraang korupsyon, tapos ako ang mastermind. Boom! Nagets nyo? Ngayon, kung sasabihin ni Christian, kasabwat daw. Paano nga magiging kasabwat? At take note mga kaiksena, obligado talaga na pirmahan yon ng Pangulo. 'Di ba? Kasi dumaan nga yan ng Congress, dumaan ng Senado, at pinaghatian pa ng Kongreso at Senado na pinag-usapan. 'Di ba? Sino ba naman ang mag-aakala na gano'n na pala ang sistema pagdating sa mga flood control at kung ano-ano pang mga kabulastugan. Take note wala si Pangulong Bongbong Marcos 2016, 2019 at hanggang 2017 onwards yan yung mga sinabing date, 'di ba? Brian Cuangco, maraming salamat po Tuloy natin. So wala sa isip nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang ganitong iskandal until na-expose dahil sa 2022 and 2024 nakita ang ugat ng nakaraang korupsyon. Tapos ako ang mastermind. Dahil ako ang pumirma ng budget, lahat ng presidente obligadong pirmahan ang budget at ibito kung ano ang mali sa budget. Sila ang kinakabahan dahil makukulong talaga sila. Nagets? Alam nyo, yung galit ni Esguerra kay Pangulong Bongbong Marcos, may something Sa tingin nyo, may something, 'di ba? Boom.
May something talaga. Hindi ko alam kung anong klaseng pinaguhugutan niya. Kaya ko pinakita to at sinabi sa inyo mga kaiksena. Ha? So papaano nga na magiging kasabwat si Pangulong Bongbong Marcos dito? Yung mga nagdaang administrasyon, doon pa lang laganap na, 'di ba? Laganap na yung ganong sistema at tanging isa lang ang gumawa para basagin ang sistemang yan at isiwalat at malaman ninyong lahat. 'Di ba? Kung hindi naglakas ng loob si Pangulong Bongbong Marcos na isiwalat at sabihin sa atin lahat yan, hindi kayo ngayon galit sa mga korap na politiko. Right? Boom! 'Di ba? Alam nyong napakalaking pasanin nito at syempre nakataya ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos. Dahil inilabas niya sa administrasyon niya, ano nangyari? Sa kanya pumuputok, pero hindi niya yun naisip. Gusto niya kasing malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari at ang totoong nangyayari pagdating sa issue ng korupsyon. Tama? Kasi kung ako nga tatanungin nyo pwedeng hindi totoo lang, real talk lang. Madadamay pa ako 'di ba? Hindi ko na isisiwalat 'yan. Baka pagtapos ng termino ko, ako na ang balikan ng mga 'yan. Patay na ako. Gawan ako ng kaso, gawan ako ng kahit ano. Kasi 'di ba? Sinabi ko yung mga kasalanan nila Sinabi ko, binulgar ko yung mga kasalanan nila. Tama, mali. Pero sa tingin nyo, nagdalawang isip ba si Pangulong Bongbong Marcos? Hindi Baka naman may pinoprotektang iba si Christian S. Guerra. Kaya gano'n na lang ang batikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Boom! Hello, sound check. Okay na? Loading ba ako? Loading. Okay na. Okay na po. Nakalanghap ng DDS virus ang utak niyan. Ganun ba? Binanggit din niya ni CS Guerra na about sa utak ng Di ko na malditang lola, 'di ba? So balik tayo sa video mga kaiksena ha. Balik tayo. Ayan, alisin muna natin tong ni PBBM. Wait lang, asa na 'yon? Yan. Balik tayo dito. Natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig 'Di ba? Kasabi ko lang kahapon Ulit-ulit ka naman sinasabi ito Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Kasi doon ako nabibisit Kung mapalusutan ka, 'di ba? Parang ang dating talagang sigurado siya na kasabot talaga si Pangulong Bongbong Marcos kung mapalusutan daw ba siya o hindi siya mapalusutan. It's either kasabwat ka. Boom! Okay lang sana magsabi ng ganyan na mga kataga na kasabwat ka, pero kung may ilalatag kang ebidensya, kasi iba na yun. Ikaw Didrek, kapag kay Sara Duterte talagang sinasabi mong nasa impeachment tayo ang daming ebidensya Hindi mo na kailangan pang maglatag. Nilalatag na sa impeachment ang ebidensya kay Sara Duterte. Boom! 'Di ba? Kung walang sound po, mag-exit kayo tapos balik kayo sa live stream natin. Di ba? Kung walang sound, exit kayo, refresh nyo, tsaka kayo bumalik. Gets nyo? Tuloy natin. Ako, nagsasalita ako dito, hindi ako abogado, hindi ako professional. Kung hindi, pangkaraniwang tao lang kagaya nyo na nagbibigay ng komento dito sa putang inang vlogger na to, na journalist daw, pero bobayla din 'Di ba? Wait lang ha, anong walang sound? Paki-comment nga kung may sounds o wala. Kasi yung iba meron naman Ulitin ko, kung walang sound sa inyo, exit kayo, tas pumasok ulit kayo para magkaroon. Kasi nga, dahil siguro sa internet yan, okay? Ang hindi marunong rumespeto sa
ama ng bayan, hindi karapat-dapat maging member ng bansang Pilipinas, 'di ba? Oh, ano daw? Nagtatalino-talinuhan niya si Higuera, epal din siya. Mabait ang Pangulo, kaya nga kayang-kaya nilang murahin at laitin, siraan. Ito mamaya ipe-play din natin kung ano yung komento dito ni Attorney Claire. Ipe-play ko mamaya konti. Pero ako muna. Ano pa? Pwede kayo magkomento dyan basahin ko. Sige. Gusto ko yung komento nyo mahaba para talagang sulit ang basa natin. Kung hindi sa Pangulo, wala tayo lahat alam. Kaya sa lahat ng may galit sa kanya dahil dyan, may something. Correct ka dyan? Boom! Agree. Sige. Either tanga ka o kasabwat ka. Or Hiyang-hiya naman ako sa pagkatalino mong hayop ka. Sabi nila freedom of speech. Oo nga, wala naman tayong problema sa freedom of speech eh. 'Di ba? Sabi nga nila may limitation nga yan eh. Kaya lang, dito sa freedom of speech niya, ang problema, wala nga siyang nilalatag nga kasi may akusasyon na nga siya doon eh. 'Di ba? Kumbaga, literal. At ang malupit pa niyan, journalist pa siya. 'Di ba? 'Di ba? Journalist siya. So, ganyan ba ang pamantayan ng isang journalist? Pwede ko ba masabi kung ano yun eh, kung kagaya lang natin yan na pangkaraniwan tao eh. Kasi hindi naman natin alam yung mga pamantayan bilang isang tunay na journalist, 'di ba? Pero siya, kung journalist siya, tapos ganyan siya magbitaw, tangina niya. Oy, copyright pala ako, bawal pala yun. both. Kasi ako, hindi ako naniniwala na nagising lang ng isang umaga yung presidente na realize ganun na pala katindi itong corruption dito sa national budget. Ito pa malupit. Gusto niyang pasabihin sa tao o gusto niyang sabihin sa mga manonood na para bang wala lang, parang yung pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos hindi tunay. Na parang hindi daw siya naniniwala na nagising na lang si PBBM na ganito na pala yung korupsyon. Tarantado rin no? Ilan ang flood control ni Digong? Ilan ang flood control ni Digong? Kaya ako nababanggit si Digong, mga kaiksena, kasi mas malala nga kay Digong eh. 'Di ba? Ang laki ng inutang, 'di ba? Hindi maramdaman ang flood control ni Digong talaga. Kumpara mo dun sa 5,000, doon sa 13,700 plus na flood control ni Digong, kung yun nakita at naramdaman, hindi nga maituro kung nasan yung mga flood control ni Digong na yan eh. 'Di ba? Yung kay Pangulong Bongbong Marcos na ituturo kung nasaan eh. 'Di ba? Yung kay Digong wala. 'Di ba? Tapos para sabihin mong parang isang ganun lang, walang kalatoy-letoy, tsaka lang sinabi ni Pangulong sa tingin nyo, hindi ba mabigat yung ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na yan? 'Di ba? Ayun na nga, binasa ko nga sa inyo, 'di ba? Mga kaiksena, I expose, sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, 'di ba? Wala sa isip natin noon na may ganitong klasing iskandal. Wala sa isip nga ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Sa 2022 to 2024, nakita ang ugat. Nakuha mo, Christian? Hindi. Boom! Talino ka eh. Nang nakaraang korupsyon. 'Di ba? Hindi naman basta to bigla ang akala mo na pagising, imbestigahan natin. 'Di ba? Ano sabi ni Pangulong Bongbong Marcos nung nagpaimbestiga? Tinignan at inaral nilang mabuti kasi mahirap magpaimbestiga kung sa tingin mo wala ring papupuntahan yan. Boom! 'Di ba? Nakukuha nyo? Anti-government yan pero pro-Pilipino. Kahit sinong nakaupo, meron siyang comment. Tama lang yun. 'Di ba? Wala tayong problema. Kaya lang, ang nakikita ko nga dito, mga kababayan ko, na sinasabing hindi siya, wala siyang bias, pro-Pilipino siya, hindi ako naniniwala doon, na pro-Pilipino siya.
Kasi kung talagang pro-Pilipino siya, dati pa tayo nakarinig, dati pa tayo na naka nakapanood o nagtrending sa kanya patungkol kay Digong ng malulupit na issue. Eh wala naman eh. 'Di ba? Boom! Oh. Saka may ugali talaga yan ng pagkamayabang at ayaw niya ng tinutuwid siya sa narratives niya. Ah, Diyos ko, iba pa nga ang palusot niyan eh. May napanood na nga akong palusot niyang kanina eh. Oh, direct panoorin niyo yung vlog ni Esguerra, makakasama raw ang endorsement ni BBM sa kandidato for Ha? Makakasama raw ang endorsement ni BBM sa kandidato for president sa 2028. Ang yabang. Kung tutuusin, ewan ko ah. Ewan ko kung bakit dami palang pro BBM na nag-subscribe in I'm watching his vlog pero never nag-subscribe. Anti-Marcos talaga yung hayop na yan. Dapat siyang kasuhan ng cyber libel. Super galit siya kay PBBM. Number 1 dilawan yan at galit na galit sa mga Marcos. Pro Aquino yan dahil kay Llamas. Dati nilunok niya, sinabi niya na dinaga si BBM. Ano daw? Ano to? Mix yan direct dilawang tae na nabubulok yung Christian yan. Ano pa? Matagal na po yung kritiko ni Digong yan, si Christian Senior. Sinisensor po yan ng AB7 dati. Sabi ko nga, kung pro-Pilipino siya, sabi nga nung nag-comment dyan, at kung wala siyang bias, di ba? Okay naman yun eh, wala naman problema eh. Ang tinatanong natin dito, at ang gusto nating makakuha sagot sa kanya, ano ang basihan niya? 'Di ba? Ano ang ebidensya niya para masabing kasabwat ang Pangulo sa sinasabing flood control at corruption na ito? Yun lang naman eh. 'Di ba? Wala nang problema kahit araw-arawin niya si Pangulong Bongbong Marcos eh. Okay lang eh. Okay lang. Wait lang may tumatawag Hindi ko alam kung sino to. Wait lang. Nawala. Nawala, no? Nag-miss call lang pala. Para naman makakuha rin hindi, tuloy ko muna Kaya kailangan ko magsalita dito sa zona. Nahiya naman kayo. Ani? Kita nyo? Boom! So gusto niya pa rin palabasin, kaya lang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan dahil magkakaroon ng zona. Kaya niya sinabi yun eh, yung mahiya naman kayo. Yun na nga yung Christian eh. Yun na nga yung pinaka hint mo doon na dahil sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos yung mahiya naman kayo, may gagawin ng investigasyon, 'di ba? Hindi talaga yan basta na lang naisip na lang dahil may zona lang kaya gagawin 'yon. 'Di ba? Nakuha nyo? Yun ang gusto niyang palabasin eh. Dahil magkakasona, para lang may masabi, di ba? Kaya sinabi yon. Ganun-ganon na lang. O anong ginawa no susunod? Nagpa-imbestiga, di ba? So, desidido talaga. At talagang inaral. Talagang inalam na may ganong klase korupsyon na nakita ang administrasyon. Di ho ba? Direk, paano kung marinig, makakarinig kay Christian nung panahon ni Digong, naging yun ba? Tiyo family, pakiayos po yung comment, nagiging ngongo ako. Boom! Diba? Ano naman yun ang tawag sa'yo? Ikaw ilatag mo yung evidence mo bago magangawa. Mababawasan ng subscriber mo at maraming magagalit sa'yo. Wala namang evidence. Hello. Diba? Nakuha nyo? Bago magbitaw si Pangulong Bongbong Marcos ng mahiya naman kayo.
Sa tingin nyo, ganun lang yon? Ano kasunod? Investigasyon. Ano kasunod? Meron sumbong sa Pangulo. Ano kasunod? Naggawa ng pag-imbestiga. Ano kasunod? Nagkaroon ng ICI. Ano kasunod? May mga sinampahang kaso. Kahit pinsan nga nakalinya para kasuhan Tapos sasabihin mo, naisip lang ng Pangulo dahil may SONA. Boom! Bobo ka ba? 'Di ba? Hinahamon nga ni top 1 yan ni Atras Betlog. Boom! Bading yan! Ba't hindi lalaban yan? Bading yan. Piling maraming alam yan. Si Esguera, wala namang alam. Palibasa alam ni Christian na mabait ang Pangulo, pues kaming taga-suporta niya galit sa'yo. Tama! Boom! Diba? Hindi... Ano to? Panatiko ni BBM, mga vlogger niya. Ano tawag sa'yo? Ano to? Olympia Ronquillo. Siya, di ba dilaw siya? Di ba? Anong tawag sa kanya? Wag niya tayong gaguhin at wag niya tayong lokohin na pro-Pilipino siya. Hindi siya dilawan. Wala siyang bias. Boom! Ano si Llamas? Oh. Di ba? Dikit siya at ano niya si Llamas? Dilaw. Dilaw. Ano sila? Oh. Nung isinarang ABS-CBN siya ang unang tinanggal, siguro tanga siya. Siyempre yung tanga ang unang tatanggalin. Boom! Kaya nga kaya hindi natin o hindi nyo pwedeng sabihin na pro-Pilipino siya, na neutral siya. Hindi totoo neutral yan, putang inang yan. Ano ba kayo? Di na ako nakasubscribe dyan ever since. Ba't galit yan sa mga Marcos? May kasalanan ba sila dyan? Di ko alam kung history ng pamilya niya, ninuno niya, may ginawa sa kanyang mga Marcoses, di ba? Direct gusto i-discredit yung anti-corruption ni PBBM. Boom! Di ba? May bitterness sa mga Marcos dahil sa ill-gotten wealth, mayaman sila, Pulakay. Napanood ko din kay Atty. Clark Cababao dyan, punto por punto pagtalakay. Ano to? Dilawan niyang gagong yan. Dilawan siya direct. DDS plus Dilawan. Kailan pa naging pro-Pilipino ang Dilawan? Sorry po kasi may nag-comment kanina dyan, pro-Pilipino daw. Kaya nga ang tawag dito, ang content nga natin o ang nasa thumbnail natin, neutral daw. Sige nga, wait lang. May hahanapin ako na video niya kanina. May pinanood kasi ako. Wait lang. Meron pa tayong ibang pag-uusapan Wait lang May papakita ako sa inyo. Komento niya yung kanina. Sana lumabas ka agad. Ay, mali. Kaya kung hindi pa kayo nagla-like, mag-like na kayo. Dito yata yun. Worshippers na sila. Hindi pong walang masama. Ito. Kaya alam, baka maka-copyright ako. Nanganga-copyright yata itong hindot na to Wait lang Dito. Incidents or episodes I had. Alam niyo kung kanino nanggaling? Sa mga Dilawan. Ito. Dahil sa ginagamit. So maging irrelevant tayo lahat. No? For the case, maraming salamat. Dahil, kunwari dun sa administrasyon. Ito, pakinggan nyo lang Let's say to you are an advocate for good governance. Yan. Kung nakalinya ka sa isang politiko, kunwari dun sa administrasyon, na tipong walang masamang magawa dun sa paningin mo. Okay? Of course, if that were the case, maraming salamat dahil sana nga ang lahat ng pamahalaan talagang sobrang tino, sobrang walang bahid. Wala naman nagsasabi Wala naman nagsasabi. At kahit ako pro-government, hindi ko sinasabing matino ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. At hindi ko sinasabing perpekto ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Tulad ko, bumabanat nga ako, binabanatan ako sa mga anong tawag dito, mga ahensya ni PBBM o yung mga tao na nasa ahensya na yan, binabanatan ko nga. So maging irrelevant tayo lahat. No? Wala na mga ganitong komentaryo. Pero problema, hindi po ganun yung situation Kaya napansin nyo rito, di ba? Yung mga labels na ginagamit sa atin dito. Sinasabi, dilawan ka. Anong tawag sa'yo? Boom!
pro-Pilipino ka, kahit naman alam ng lahat na dilaw ka talagang hindut ka. Di ba? Oh. Kilawan ka. Baka ma-surprise kayo, some of the worst bashing that I got, hindi nang galing sa DDS. Oh. Hindi nang gagaling ngayon sa mga BBM supporters. One of the worst bashing incidents or episodes I had, alam niyo kung kanino nang galing? Sa mga dilawan. Oh, sa tingin mo kaya kung bakit? Kasi hindut ka. 'Di ba? Oh, sa tingin mo. Noon binash ka ng mga dilaw. Ano ka ba ngayon? 'Di ba? Malamang sa ganyang style mo, yung pagiging tanga. Ikaw yung tanga malamang sa mali yung bagbanat mo doon sa mga kakampi mo. Kaya binanatang ka rin, 'di ba? Morena, maraming salamat Oh. Hindi ko alam kung anong klaseng bashing yung ginawa sa'yo, pero for sure, sa tingin ko, may mali dun sa ginawa mong bashing, kaya ka binanatan ng mga kasamahan mo o kakampi mong dilaw. Diba? Oh. Okay? That was many years ago. Oh. Kita nyo many years ago na yun. Ngayon kaya, oh. Okay? So, ano yung tinuturo nitong ganito mga bashing na ito? Wow, ano daw tinuturo ng mga bashing na ganito? Sige nga. Basically, ano yan in terms of bad behavior, merong common denominator yan. Diba? Yung a lot of our people cannot get past their emotional attachment to politicians that they like. Ang tawag ko nga sa kanila, hindi na sila basta-basta political supporters Political worshippers na sila. Oh, diyan mo ikabit yung DDS. Dahil yung mga ganyan sinasabi mo, diyan pumapasok yung mga DDS. 'Di ba? Tulad ko ako welcome ako na i-bash mo si Pangulong Bongbong Marcos. Basta yung babatikos mo dun sa mama, meron talagang kabuluhan at meron talagang ebidensya o meron ka talagang ipapakita, ilalatag para doon sa ginagawa mong pambabash. Okay lang yan, normal yan Pero dito sa punto na ito, hindi talaga Paano mo nasabing kasabwat? Paano mo nasabing tanga? 'Di ba? Ultra mega dilaw yan at kaya na bash ng dilaw kasi may dilaw na gusto si BBM. Boom! Kaya buti na lang sinabi ni Pusak ina ka talaga. Kasi ako hindi 'di ba? Alam niyo naman, 3 years o magpo 4 years pa lang yata tayong nagpo-political. Kaya yung mga nagdaan pang mga hindi natin alam kung anong nangyaring pambaba sa kanya. Pero hindi ka ibabash malamang ng mga kapwa mo dilaw kung may mali ka. Siyempre, di ba? Direct Socialist Communist Sympathizer si Christian, galit yan kay Pinoy kaya natanggal sa ABS-CBN. Boom! Ganon? Hindi pong walang masamang magagawa yung kanilang politiko na iniidolo dahil tingin nila santo. DDS nga yung pinapatungkulan mo pagdating dyan. Huwag ka na magpalusot. Boom! Alam mo, before may mga nagtatanong sa akin, why don't you join government? Okay? Meron ba nga nagjo-joke before before the 20... May nagtatanong, wow, makapal naman ang mukha mo. Join government? Ikaw? Nako. Ilan ba yan? 2022 elections. Kasi akala nila, yung tipong kunwari. Kung manalo si Lenny, maganda yata, maging spokesperson. Unang-una, hindi ko pinapangarap yon. Pero di naman. Okay, magsasalita ako ng tapos. Wala akong balak. Wala akong plano. At hindi ako magtatrabaho sa ganyan. Okay? Because I don't want to lose my independent voice. Ayan. So, tsaka obviously, pag ang training mo talaga, legitimate na journalist, makikita kang mali. Hindi. So narinig nyo naman mga kaiksena, kapag ka legitimate journalist ka daw, sabi niya, sa journalist ba, tanong ko sa putang ina mo, sa journalist ba, tama ba na magbitaw ka ng ganong salita? Correct me if I'm wrong. Diba? Anong direct? Ito, ulitin natin sabi niya yun sa legit journalist daw. Tanong, eto, gawain ba ng legit journalist?
Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos, hindi nakikinig eh. Oh, Diba? Kasabi ko lang kahapon eh. oh, Ulit-ulit ko naman sinasabi ito eh. oh, Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. oh, Either tanga ka o kasabwat ka. oh. Hindi, pakisagot nga ako, Christian. Journalist eh. Claiming ka na journalist, di ba? O sabihin na natin, journalist ka nga. Ganyan ba ang tamang journalist? Hmm? Di ba? Wala ka naman pinagkaiba rin sa amin eh. Oh. Sa ginagawa mong yan, oh. Boom! Walang ganyan journalist. Masalita ka ng tanga. Magbintang ka. Di ba ang journalist, pagbibigay ng balita, pero laging hindi sila nagdidirektang akusasyon, di ba? At syempre, kung journalist, ilalatag mo, dapat ebidensya mo. O dun pa lang, wala, may problema na tayo dun. Yung ina mo. Boom! Di ba? Oh. Parang mahaba tayo pag pinlay ko pa yung kay Attorney Lee. Ang dami nun eh. No? Ang haba nun, isang oras yun eh. O, kayo, tatanungin ko mga kaiksena. Komento nyo, basahin ko. O. Vlogger na lang yan. Di na yan mainstream. Di kasi siya is issue-based. Talagang inididik niya always ang pagka-anti-Marcos niya. Ang journalist, di ba? Pag journalist ka, laging neutral. Eh dito sa sinabi mo, hindi ka naman neutral ditong hindot kay. Boom! Di ba? Ito si Attorney Claire abogado, hindi journalist. Pero, hindi siya kahit kailan bumababa para matulad sa amin na ordinaryong vlogger na ewan, di ba? Siya naman, journalist. Kailan nyo nakita nagmura si Attorney Claire? Kailan nyo nakitang dumiin si Attorney Claire sa vlog niyang, di ba? Kahit galit na. Oh, di ba wala? Kasi alam niya na hindi yun gawain ng isang abogado. Ganon din sa journalist, di ba? Alam niya na hindi pwede silang gumanon-ganon. Unless, kung ikaw tawag dito, vlogger lang na mga ganyan. O kaya naman tawag dito, kagaya ka namin Bengador. Di ba? Kung ang programa mo tumira ng mga, di ba? Halimbawa, katulad ng programa ni Ben Tulfo, mga ganyan. Di ba? Yung mga ganang programa, maintindihan ka pa. Pero kahit pa, mali pa rin di ba? Pero siya, sinabi niya rito, ulitin ko Hindi lang yung tama. ulitin ko ano sabi niya? Ayan. So, tsaka obviously, pag ang training mo talaga, legitimate na journalist, makikita kang mali. Boom! Di ba? Kung ang training niya daw ay legit journalist, may makikita kang mali. Sa sarili mo, wala ka nakikitang mali. Tangina mo Di ba? Di ba? Hindi totoo, mga kaiksena. Huwag ganon na ang nakikita mo lang yung iba, pero yung sarili mo, di ba? Nakikita mo yung ibang may mali o yung may ginawang mali, pero ikaw, sa sarili mo, wala ka nakikitang mali. Lalo na kung ang claim mo, professional ka. Journalist ka, di ba? Sinabi niya lang kanina, legit training, legit journalist. Sa tingin mo, walang mali sa ginagawa mo? Boom! Doon tayo may problema. Direct sabi ni Andy, wala naman daw masama sa sinabi ni Christian. Sabi pa nga ni Nico, mga PBBM loyalists, ibalato na lang daw kay Christian yan. Parang side si Nico. Kumag pala yun King inang yun. Baka di ba? Wait lang Commentator lang yon. Ang journalist keeps the journal of events and facts. Hindi ibinibintang ng walang basihan. Thank you po, malditang lola. Totoo naman asan yung facts ni Christian doon sa sinasabi niyang kasabwat? Nasaan yung facts ni Christian para sabihing tanga ang presidente? Yung kay Sara,
Pag sinasabi namin tanga, di bobayla, di ba, bangag, doon nakikita mo na kagad. On the spot. Kay Sara. Di ba? Oh. Pwede naman magbigay ng opinion ng journalist kaya nga may mga editorial section sa dyaryo. Kailangan talagang suriin muna yung bibitawan, salita. Dito, hindi naman siya nag-iisip eh. Excuse me. Sa ginawa nyo kay Christian, kayo ang parang mga DDS na mga panatiko. Ay, ganon? Talaga? Talaga po? Boom! So siya, pwede siyang eto makinig ka, good mama. Na gusto mong palabasin, DDS pa kami ngayon. Ang galawan namin. So sa lagay siya, pwede siyang magbitaw ng ganon sa presidente. At ganong pananalita. Pero pag alimbawa ako naman ang babawi, DDS style na ako, ganon. Boom! Parang mali yata yun ah. 'Di ba? Bumanat siya, rerebat ako, bawal? Wow. Yun ang problema. Di parang galawan DDS nga yung style niya. Na siya, babanat siya, hindi siya pwedeng galawin, hindi siya pwedeng balikan, hindi siya pwedeng komentuhan. Putang inang yan. Boom! Ano yun? Di ba? Huwag kayong magagalit ha. Sana, isipin nyo din yung sinasabi nyo. Di ba? Diyos ko po, bahala sa buhay nyo. Di ba? Sabi nyo po, baka sabihin nyo, fake yung pinaparinig ko sa inyo. Ito siya, Ayan, alisin ko to, Yan yung pinapakita kong video na naririnig nyo kanina. Yan ang sinasabi niya. Sa legit training ng journalism o journalist. Sinabi niya Hindi naman ako may sabi. Siya yun, di ako. Yan natin. Sinasabi ng iba, pinoprotektahan mo si Bongbong Marcos. Hindi nakikinig eh. Diba? Kasabi ko lang kahapon eh. Ulit-ulit ka naman sinasabi ito eh. Kung mapalusutan ka dito sa mga insertions na ito, dalawa lang. Either tanga ka o kasabwat ka. Or both. Tapos, ang pangalan niya, Pax Pers. Fuck you. Ay! Pastor Kibuloy ang ibig ko sabihin. Pastor Kibuloy. Diba? Diba? Pax Pers, pero walang nilatag na Pax. Okay? Na kasabwat. Pax Pers, pero walang nilatag na kahit anong dokumento, ebidensya, testigo, 'di ba? Kakaloka lang. Boom! Ano daw? There seems to be a concerted effort mga BBM vlogger bash si Ha? Ano ba yan? Mayroon akong tanong sa inyo. Okay? Sa tingin nyo ba mga kaiksen, halimbawa ako, di ba, pro-government, PBBM ako, pinagtatanggol ko. Pag nakarinig ba ako ng kagaya nito, lalo na nakita ko mismo. Kaso ito kasi may nag-send lang sa akin Direk, ano masasabi mo dito? So anong unang gagawin ko pag nalaman ko to? 'Di ba? Anong unang magiging reaction ko pag narinig ko na binanatan si PBBM ng ganito? Sa tingin nyo lang. 'Di ba? Babalik, rerebat, o gaganti. O ipagtatanggol, 'di ba? Malinaw naman 'yan eh. So kung ikaw ganun, halimbawa lahat kayo diyan BBM vloggers, anong gagawin nyo? Pag narinig nyo to, deadma? Boom! Lalo na kung ganito kabigat yung sinabi ni Christian na kasabwat, 'di ba? Ano gagawin mo? No comment ka? Ano si Sara? 'Di ba? Kayo po, tanong lang naman 'yun, tanong lang naman. Wala na pong work yan, bias kasi wawala lang po. Yan, sa social media para mapansin. Good or bad comments kumikita yan sa mga views. Ninyo, kulang-kulang na po yan. May mental health po yan. Ganun ba? Baka naman nagjo-joke ka lang. Di ba? Pakisagot lang po ako dun
So, hindi ko na siguro ipapakita yung kay Attorney Claire kasi mahaba yun. Si meron pa po ako ipapakita sa inyo dito ng video na ibang topic, di ba? So, yun, mga kababayan ko, duktungan na lang natin sa susunod. Mahaba. Meron pa tayong iba pang topic na pag-uusapan eh. Pero bago natin laktawan yan, isang napakalaking katangahan talaga bilang isang legit journalist daw. King ina mo. Legit journalist? Pakpers pa? Fuck you. Paano mo sabi kasabwat? 'Di ba? Naisipan na lang biglang magpaimbestiga? Pagkurap lang ng mata, paggising, ina mo. 'Di ba? Kaya wag kang Christian. Wag kang wag kang magbidabidahan diyan. Kung gusto mo magbidabidahan, ayusin mo. Okay? Ulitin ko, last na 'to Walang problema maging anti-kahabang buhay sa mga Marcos, sa gobyerno, at kahit sino pang Poncio Pilato. Ang problema lang, lalo't claiming ka pa, journalist, legit, tapos pakpers, tapos walang ebidensya, walang facts na pinapakita, mag-aakusa, gago. Ina mo. Nasaan ba yung tubo? Diba? Huli ka na, punta tayo sa susunod na topic. Fuck.